Welcome sa EE Lectures, bali para sa episode 10 natin ng Transformer. Open Delta Banking naman ng Transformer ang i-discuss natin. Tara na. Nagkaroon ng preview sa last episode na kung saan yung Delta Banking pwede pa rin siya mag-operate kahit natanggal na yung isang transformer. Ang tawag sa kanya is yung Open Delta or yung VV connection. So kung yung isang transformer is na-remove, tapos meron ka pa ring 3-phase supply sa primary, kakaroon ka din ng 3 equal phase voltage na available sa secondary at no load. Yung method na to is tinatawag na Open Delta or VV connection. Kailan ba ginagamit ito? When the 3-phase load is too small to warrant the installation of full 3-phase transformer bank. Sabihin na lang natin merong subdivision na kung saan hindi pa halos natitirahan yung mga bahay-bahay. Maliit na subdivision lang siya, no? So, since hindi pa full-blown, pwede ka muna mag-imply na Open Delta. At saka na lang na once na dumami na yung tenant, doon mo na ilagay yung pangatlong transformer, no? So, parang diskarte siya. Tapos yung isa naman, when one of the transformers in the Delta Bank is disabled, so the service is to be continued. Ito nga yung sinasabi natin, kung gusto mong ang trabaho nyo is walang poknat, no, dire-diretso, Delta yung gamitin mo para once na i-maintenance yung isa or i-service, pwede pa rin magpatuloy yung service ninyo. Mangyayari nga lang, reduce capacity. Hanggang sa yung transformer na yun is ma-repair, tapos mailagay sa in-service ulit. Or when it is anticipated that in the future, the load will increase. Katulad nga ng sabi natin kanina doon sa isang subdivision, di kung mag-i-increase siya, kung meron pa mga lote na pwedeng tayuan, di lagyan mo na lang muna siya ng Open Delta at i-close mo na lang once na malagyan na rin ng bahay yung ibang part ng subdivision. So, it is important to note that the total load that can be carried by a Open Delta is hindi 2/3. Hindi porket na walang ka ng isa, is 2/3 na lang yung kaya niya saluhin. Hindi, kundi 57.7% lang. So yung reduction na yun is 13.4%, no, or strictly 13.397%. Kasi nga akala mo 2/3 or yung 66.2%, yun lang pala is 57.7. So supposedly, no, meron tayong banking ng tatlong transformer na kung saan natanggal yung isa. So, syempre, once na mag-run siya in Open Delta, ang ine-expect mo, 20. Kasi di ba kung tatlong 10, 30 yun. Natanggal yung isa. So, dalawa na lang. Ine-expect mo 20. Pero, hindi siya 20 magra-run, no? Okay? So, hindi siya yung sum ng transformer, but only 86.6% nung dalawa. So, hindi siya 20, kundi 17.32 or 57.7% nung 30%. Depende kung saang point of view ka tumitingin. So, the fact na yung ratio ng Open Delta capacity sa Closed Delta is 1/square root of 3 or 57.7%. Ngayon, patunayan natin yan. Tandaan, ang transformer, hindi siya power source, no? Passageway lang siya ng electrical power para i-transform mo to high voltage or low voltage. Kaya pwede siya sumalo ng 3-phase power. Kahit dalawa lang siya. Okay? Pero since tatlo naman yung terminal, edi pwede siyang sumalo. So supposedly, meron tayong closed delta. So sa closed delta natin, no? Okay. Sa closed delta natin, meron tayong power na square root of 3. So VL IL. Sa delta, di ba, yung B phase is equal sa BL, and then yung IL naman, no, is equal sa square root of 3 ng I phase. So kung ililipat natin dito yan, lalabas yung power natin sa closed delta bank is equal sa square root of 3 B phase pagkatapos square root of 3 ng I phase. That will result into 3 B phase I phase. Ngayon, nangyari, natanggal yung isang transformer, naging Open Delta Bank. Yung Open Delta Bank na yan,
pwede natin siya i-represent as schematic diagram na ganito, no? Okay. So, equal lang rin naman yan eh. May common point, di ba? Ito. O, tapos yung isa, ito. Tapos yung kabila, ito. O, tapos sa kabila naman, i-represent din natin as open delta. Dito, ma-observe natin yung phase voltage is equal sa line voltage pa din. Sabihin natin, di ba, sa open delta, magagaling tayo sa square root of 3 VL IL. So, sa properties niya, yung B phase is equal pa rin sa VL. Pagdating naman sa kuryente, di ba, ito yung line current. Ibayin natin ang kulay. Ito yung line current, di ba? So, siya din yung dumaloy dun sa pase. Masasabi natin na yung phase current is equal sa line current. Parang Y siya, Y na delta. Okay? Bali, mangyayari dyan ngayon, kung isubstitute natin yan, yung open delta is square root of 3 na B phase, I phase. Kaya kapag ni-ratio natin yan, yung open delta all over closed delta is equals to, so square root of 3 B phase I phase all over 3 ng B phase I phase. Ano mangyayari dito? Cancel. So once na ma-cancel dati yan, tapos ilipat natin yung closed delta sa kabila, ito na siya. So yung open delta is equals sa square root of 3 over 3 ng closed delta. Na kung saan kapag sinolve natin yan, di ba, square root of 3 over 3. O di ba, 0.577 or 1 over square root of 3. Kaya masasabi natin, yung open delta, ang nasasalo niya lang is 57.7% ng closed delta. Pwede natin siya i-express ng 1 over square root of 3. So, closed delta. Yan ang capacity ng open delta compare sa closed delta. Ngayon, magkaroon tayo ng mga some observation. So, galing dito, di ba yung delta is 3B phase I phase. So, yung SVB is equal sa 1 over square root of 3 ng 3B phase I phase. Eh, di ba itong B phase I phase na to, ito yung apparent power ng isang single phase transformer. So, once na ibalik natin yan sa kabila, so, S single phase, bali square root of 3 over 3 na S delta. Ibig sabihin, kung ano man yung load ng open delta, ang sasaluhin ng single phase ay hindi 50%. Hindi sila maghahati ng tig 50-50. Ang hatian nila is 57.5% din. Na yung dalawang 57% na yun, kapag nagsama sila, 100% sila. Kaya ganyan dahil because of vector, hindi siya linear. Kung inaakala mo pag nag-plus yung dalawang 57 is magiging lagpas 100, hindi. Since vectorial siya, hindi siya linear. So kung linear, dapat 50 silang dalawa, no? Para pag nagsama, is 100%. So kung inaakala natin na tig 50% ang sasaluhin ng bawat transformer, hindi. Ang sasaluhin nila is 57.7% nang dahil dito sa 1 over square root of 3. Okay? So just in case na yung problem natin nanggaling sa 3-phase at bumigay yung isang transformer. So, tatlo sila, tas bumigay yung isa. Bali, mangyayari ngayon, sasaluhin ng transformer yung load na 3-phase. Eh, di ba, ang kaya nga lang saluhin ng open delta is 57.7% ng closed delta. Bali, mangyayari niyan, kung sasaluhin ng open delta yung 3-phase load ng closed delta, ma-overload ng 73.2% ang open delta. So by using this equation, di ba, lalabas yung closed delta is equal sa square root of 3 ng open delta.
Originally 3-phase yung load mo natanggal lang yung isang transformer. So, nung natanggal yung isang transformer mo, 3-phase delta pa rin yung load mo. Nabawasan ka ng capacity. Naging 57.7% ka na lang nun. So, ngayon, paano ma-overload yung kada isang transformer? So, overloaded sila by square root of 3. Or sabihin natin yung 73.2%. Which is, kita din dito yun. Sabihin natin, itong open delta na to, ang sinasalo niya is 3-phase load. So, kapag tinranspose mo yan, diba, yung SBB is equal sa square root of 3 ng isang transformer. Ibig sabihin, diba, overloaded yung transformer ng 73.2%. Ang square root of 3 kasi, diba, is equal siya sa 1.732. Hindi overloaded ka. Kung yung problem mo is meron siyang 3-phase load, tapos bumigay yung closed delta mo, yung isa doon sa transformer mo sa closed delta. So, ma-overload siya ngayon ng 73.2%. So, yun yung mga observation natin, no? So, si open delta is sumasalo lang ng 57.7% ng closed delta. Ang approach mo dito, kung ano yung mga formula gagamitin mo, depende doon sa scenario ng problem, no? Sabihin natin, yung problem mo, meron ka na kagad 3-phase load na ganito, tapos open delta yung gusto mo gamitin. Dito ka magsimula para hindi siya ma-overload. Iba naman yung mga problem na naka-close delta ka na at nagsusupply ka na ng 3-phase load, tapos bumigay yung isa. So, aalamin mo yung load sharing nila or kung gaano kabigat yung sasaluhin mong overload. Iba din yung tanong na meron kang dalawa tapos tatanungin kung ano yung magiging total overall capacity nung dalawa. As we said nga kanina, di ba, hindi naman siya sasalo ng full capacity niya ng dalawa, kundi 86.6% lang. So, sa pagkakalap natin, di ba, sabihin natin, no, ang gagawin natin, i-modify lang natin itong formula na to. Okay, so, di ba, yung open delta is square root of 3 ng single phase transformer. Or sabihin natin, di ba, paano mo hatiin yung open delta load sa mga single phase? I-divide mo by square root of 3. 57.7% yung sasaloy ng isang transformer. Ngayon, punta tayo dito sa equation na to. So, yung total nung dalawang transformer, ang ine-expect mo, di ba, is dalawa. Siyempre, S1 plus S1T. Yung dalawang transformer is equal sa dalawang single phase. Pero hindi nga ganyan yung nangyayari, di ba? So, kapag tinranspose natin yan, yung single phase is equal sa dalawang transformer over 2. Ganyan lang siya. So, kapag nilipat natin dito yan, yung open delta natin is equal sa square root of 3. Okay? Yung dalawang transformer over 2. Kapag nilabas ko yung 2, ganito mangyayari dyan. So, square root of 3 over 2. Tapos, yung total nung dalawa. Etong factor na to, kapag kinompute mo yan, si 86.6% yan, 0.866. Or yung other name dyan is utility factor. Utility factor. Hindi kasi sinasalo ng transformer yung buong capacity niya. Hindi mag-ooperate yung dalawang transformer doon sa 100% nila, kundi 86.6% lang. Kapag tinry natin dito yan, bali square root of 3 all over 2. So, 86.6%. Ngayon, lalabas may ilan tayong formula regarding dyan sa open delta. Isa na ito. Yung open delta is 57.7% lang ng closed delta. Yung sasaluhin ng kada isang transformer is 57.7% nung pinadalang power dun sa delta. Tapos, yung open delta naman natin, ang sasaluhin niya lang is 86.6% nung dalawang transformer.
So, kung sino yung gagamitin mo dyan, depende dun sa condition ng problem or kung paano nagsimula yung story ng problem na kukuha. Ngayon, punta naman tayo dun sa true power sharing dun sa Open Delta Transformer. Sa power supplied by Open Delta, yung isang transformer mag-ooperate sa power factor na 30 degrees minus theta at yung isa naman is 30 degrees plus theta. May naalala ba kayo dyan? Kung naalala ninyo yung 2 watt meter method sa 3-phase or do sa electrical circuits 2, yung bandang dulong topic, ganito lang din siya. So yung load sharing ng dalawang transformer is kamukha lang nung 2 watt meter method. Yung isa kasing watt meter doon, 'di ba, yung babasahin niya is VLIL cosine 30 minus theta, yung isa naman, yung W2 is VLIL cosine 30 degrees plus theta. Ngayon, meron ka tatlong condition na kung yung power factor mo is unity, yung angle niya is 0. Eh di mag-ooperate yung dalawang transformer sa same power factor. Kapag ang power factor naman natin ay 0.866, yung load, bali ang power factor angle natin is 30 degrees. So sa ganung kaso, yung isang transformer mag-ooperate siya at unity power factor at yung isa naman at 0.5. Pero kapag ang load natin is 0.5 power factor niya, yung power factor angle niya is 60 degrees. Ibig sabihin yung isa, mag-ooperate at 0.866 and then yung kabila naman, 0. Eh di ang ibig sabihin doon, yung isang transformer, sasaluhin niya lahat ng load compared dun sa kabila. So ngayon, ang gawin na natin is mag-solve na tayo ng mga sample problem dito sa Open Delta Bank ng transformer. Para sa problem number 1, what should be the kVA rating of each transformer in Open Delta connection when the 3-phase balance load is 40 kVA? Bali ito, meron na tayong 3-phase load. Hindi tayo nanggaling sa closed delta tapos bumigay yung isa. So meron tayo 40 kVA. Sabihin natin, no, ito yung SBV load. 40 kVA. Ngayon, kailangan daw natin maglagay ng transformer na naka-open delta. Dalawa lang yung gagamitin natin, hindi tatlo. Para supplyin ito, 40 kVA, 3-phase load. Ang tanong niya, ano yung rating ng gagamitin natin na transformer? Yung kada isa nito. Pagkatapos, meron tayong sunod na tanong. Kung merong pangatlong transformer na similar rating na itong dalawa is connected for operation, ano na yung magiging rated capacity? Pagkatapos, ano pa daw yung percentage increase in rating? Eh, madali lang yan, okay? So, lagay na natin required yung rating ng single phase transformer. Tapos, yung rating kapag tatlo na sila, or let's say, nag-close delta na yung tatlo. And then yung last is yung percentage increase. So, solution. Based dito sa problem natin, meron na tayong 3-phase load, di ba? Ang magiging formula gagamitin natin dyan, edi yung single phase load is equals dun sa load ng open delta over square root of 3. Kasi nga, yung sasaluhin ng kada isang transformer is 57.7% ng 40. Tapos yung dalawang 57.7% na yun, pag nagsama yun, 40 kVA ulit siya. Hindi yung parang plus 2 no 57.7. So, bali 40 kVA all over square root of 3. So, yung transformer na kailangan natin ilagay na kung saan ipapasalo natin yung 40 kVA load, hindi siya 20, okay? Kundi siya ay, so 40 divided by square root of 3. So 23.094 kVA. So store natin yan. So 23.094 kVA. So syempre kung i-close delta na natin yan, yung capacity ng 3-phase natin is equal na siya sa tatlong single phase. Ang gagawin lang natin is 3 multiplied by 23.094.
ito na yung magiging closed delta capacity niya. Yung answer natin, edi Y multiply by 3. So, meron na tayong 69.282 kVA. Edi lumaki siya, di ba? 69.282 kVA. Ngayon, kung aalamin natin yung percentage increase, ang gagawin lang natin dyan is yung rating ng closed delta dun sa open delta. Edi 69.282 all over 40 is equal yun sa, okay, so store lang natin to sa A, and then A all over 40. So, square root of 3 yan, di ba? So, 1.732. So, nung dumagdag yung transformer, nagkaroon ka ng 73.2% increase na capacity. So, yan yung mga advantages, no, or yung mga features na na-offer ni Open Delta. Lalo na kapag Open Delta siya at dilipat ng Closed Delta. At yan yung mga sagot natin para sa sample problem number 1. So, for our problem number 2, meron tayong balanced 3-phase load. 3-phase to, no? Tapos, 100 volts, 0.866 lagging power factor is supplied from 2,000 volts. Bali, ito yung primary. Kasi supplied by eh. Di lalabas ito yung primary. Since ito daw yung load, di ba? Yung 1,000 volts dito, ito yung secondary. Through single-phase transformers, connected in, so may dalawa tayong condition. Yung isa naka-closed delta, yung isa naka-open delta. Sabihin natin, di ba, E sub 1, E sub 2. So, 2,000 volts is to 1,000 volts. Yung isa natin naka-closed delta. So, i-represent na lang natin by schematic diagram. Okay. And then, nandito yung load natin. Si 150 kilowatts. Kasi yan, 1,000 volts. And then, yung power factor natin is 0.866. Yung isang condition naman natin, i-open delta natin yan. Dalawang beses tayo magsosolve. Okay. Ayan siya. Yung pinakatanong natin is find the current in each winding of each transformer and power factor at which they operate in each case. Wala na tayong problema sa 3-phase kasi natural lang yan, di ba? Okay. So, for your closed delta, yung current in each windings natin, di ba, yung windings na yan, ang ibig sabihin yan is I-phase. Ngayon, alamin natin, no, from primary tsaka secondary. So, for closed delta, yung IL natin, let's say IL sub 2, is equals to, so P all over square root of 3 VL power factor. E di 150 kilowatts all over square root of 3. So, 1,000 volts. And then 0.866. Makukuha natin yung line current dun sa secondary nung closed delta. So, salpak na natin dito. 150 kilowatts all over square root of 3. Then 1,000 volts. Multiply by 0.866. So, ito yung current natin, 100.002. Or pwede natin masabing 100 lang siya. So, IL2 is equals to 100 ampere. Kung each winding kasi, di ba, current per phase. Since delta yan, edi yung I phase natin is equal sa IL sub 2 all over square root of 3. So, 100 ampere divided by square root of 3. So, yung sagot natin na yan, i-divide natin by square root of 3. And then yung sagot is 57.736 amperes. So, ito yung current dun sa secondary, no, ng phase ng closed delta natin.
And then, kapag ililipat na natin siya sa primary, turns ratio lang. So, E sub 1 all over E sub 2 is equal sa I2 all over I1. Tandaan, kapag gumagamit ka ng turns ratio sa 3-phase transformer, kailangan yan ay per phase. Since delta, equal lang. Hindi pwede na natin sabihin na 2,000 volts all over 1,000 volts is equals to, so 57.736 ampere all over yung I1 natin. So, yung I1 natin is equals to, so bali mangyayari yung sagot natin, answer, store lang natin sa A, okay, multiply by, bali 1,000 all over 2,000. Magbabaligtad lang sila. So, yung kuryente natin is 28.868 ampere. So, yan yung current natin sa primary per phase. So, 28.868 amperes. Pagdating naman sa power factor, 0.866 na yun. Wala tayong problema kapag closed delta siya. Challenging lang kapag open delta kasi nga magkaiba yung power factor ng transformer. At syempre, iba rin sila mag-ooperate as a whole. So ngayon, sagutan natin yan. Tandaan, iba na yung nature ng open delta, no? Sa open delta, yung B phase is equal sa VL, and then yung I phase is equal sa IL. Bali, para sa IL sub 2 natin, same pa naman din yung formula gagamitin natin. Yung P all over square root of 3 VL power factor. Ibig sabihin, yung IL sub 2 natin is equals to 100 ampere din. So, yung 100 ampere 0.002. Ayun nga lang, di ba? Since open delta yan, yung I phase is equal dun sa IL. Kaya masasabi natin na yung phase current natin for open delta is 100 ampere din. Hindi na siya 57.736. Mukhang nag-overload siya, di ba? Kasi nung closed delta siya, 57.736 lang yung sinasalo ng bawat winding. Ngayon, 100 ampere na. Kasi nga, di ba, yung condition natin dito sa problem number 2, meron na tayong 3-phase load eh. Yung una natin, nakasarado siya delta-delta, walang problema dun. Tapos yung pangalawa, natanggal yung isa. Kaya lumabas, mataas na yung sasaluhin nung isa. Ngayon, pagdating dun sa current per phase natin sa primary, so turns ratio lang ulit. Bali, 2,000 volts all over 1,000 volts is equals to 100 ampere all over I phase ng primary. So, mangyayari dyan, mangangalahati lang yan. Kaya yung I phase ng primary is equals to 50 ampere. So, ito, madali lang siya isolve. So, 50 ampere yung I phase ng primary. And then, yung pinakahuli natin, yung power factor ng kada transformer at ng kada buo. So, yung power ng isang transformer, diba, is yung kVA niya, tapos cosine 30 minus theta. Parang wattmeter lang. Yung pangalawang transformer naman is kVA, cosine, so 30 degrees plus theta. Ang kailangan lang natin gawin is kunin natin yung angle neto, tapos cosine lang. Malalaman na natin yung power factor ng bawat isa. So, inverse cosine ng 0.866. So, ito yung power factor ng load. Iba pa mismo kung saan power factor mag-ooperate yung transformer. Okay? So, ayan. Bali, 30 degrees pwede natin masabi. So, yung degrees natin is 30.002 or 30. So, parang siya na yung condition kanina natin, di ba? Doon sa power load sharing na masasabi natin for transformer 1, di cosine 30 degrees minus 30 degrees. Yung power factor mo dyan is unity, cosine 0. Pagdating naman sa pangalawa, so cosine 30 degrees plus 30. So, it will result into cosine 60 na kung saan yung power factor doon is 0.5.
So, check nga natin cosine 30 plus 30. So, ayan siya, 0.5. Ngayon, ang tanong, paano kapag mag-ooperate sila as 1? Ang tanong, kung i-represent natin sila as 1, ano yung magiging power factor nila? So, ganito lang yan. So, di ba may load tayo na si 150. So, 150 kilowatt is equal sa P1 plus P2. Tapos ngayon, itong P1, P2 na to, gagawin natin, ang representation na lang nila is kVA, tapos yung power factor nila as 1. Power factor as open delta. So, mangyayari, magkakaroon ka ng dalawang kVA dito ngayon, tapos yung power factor nila as open delta plus kVA, and then yung power factor nila as open delta. So, since parehas sila, edi mangyayari dyan 2 kVA and then yung power factor nila as open delta. So, ito na siya, power factor as open delta. So, by that, pwede mo na ma-solve itong power factor na to sa totoo lang. Okay? So, ngayon, i-solve na natin yan. So, first, ang gagawin muna natin is kunin muna si kVA nung bawat isa. So, pwede naman natin magawa yan dito sa condition natin, no? Yung T1 tsaka T2. Bali, mangyayari dyan, 150 kilowatts is equals to yung kVA, and then yung power factor ay 1 plus kVA, yung power factor naman ay 0.5. So, magkakaroon tayo ng kVA na sagot. So, yung kVA natin dyan is equals to, so mukhang kita naman, 100 siya. So, 150 kilowatt. Okay, so is equals to yung kVA natin. And then, ayan, so yung 1 plus yung kVA natin, tapos yung power factor na 0.5. Kasi nga, di ba, yung P1 tsaka P2, yung PT is equal sa P1 plus P2. So, kapag sinip-solve natin yan, 100 kVA nga kada isang transformer. Okay, so 100,000 VA or 100 kVA. So, kung meron na tayong 100 kVA, di masosolve na natin to. Lalabas yung power factor dun sa open delta is equal dun sa 150 kilowatts all over 2 times yung 100 kVA. Hindi, parang 150 over 200 yan. So, 150 all over 200 is equals to 0.75. So, ito yung power factor niya. Ito yung power factor ng buong system ng open delta. So, 0.75 lagging. So, may isa pang trick dyan. Yung madali, ganito. So, kung ano yung power factor ng load mo, okay, yung power factor nila as 1 sa open delta is 86.6% ng power factor ng load. Or sabihin natin, square root of 3 over 2 ng power factor ng load. Tapos, ayun na yung magiging sagot mo. So, kapag tinry natin yan, so, square root of 3 over 2, tapos multiply by 0.866. So, yun nga, 0.75 laging power factor din. So, ayan yung mga sagot natin para sa sample problem number 2 sa open delta. At dito nagtatapos no, yung episode natin para sa open delta banking ng transformer. So, sa susunod na episode, pinag-iisipan ko pa kung i-discuss natin na saglitan yung parallel operation ng 3-phase transformer or pwede na tayo dumiretso sa instrument transformer. So, kung natuto kayo dito sa video lecture na to, pakishare sa mga classmate ninyo at sama-sama tayo magpalakas no, ng mga basic foundations sa EE. So, see you again sa magiging susunod na episode dito sa EE Lectures and The Lord of Stories Podcast. Bye!